Hello, good morning. Nandito tayo ngayon. Papunta tayo sa Oriental Mindoro. Sa left side, makikita niyo yung snack bar. And then dito, makikita natin kung gaano kakalmado ang karagatan ngayon. Katatapos lang ng bagyo. And kitang-kita niyo naman na napakaganda ng panahon. Ngayon, papunta naman tayo dito sa upuan kung saan kami nakapwesto ng asawa ko. So, ayan yung snack bar. And then, dito, pupunta na tayo sa upuan kung saan ako nakaupo. So, pwede rin naman kayong lumabas. May mga upuan din doon. So, dito lang namin napili ng asawa ko na magstay. And then, andito na nga tayo sa port ng Calapan. Makikita niyo dyan na napakalawak. Ayan, andito na tayo. So, makikita niyo yung mga tao naghihintay dito. Dito actually lalabas yung mga tao pagka daong nung barko. Ayan, nandiyan yung iba pang mga barko na aalis din maya-maya lang. Ayan, nakikita niyo yan. Dyan kayo lalabas, palabas sa mismong port. So, ito, naghihintay kami dyan. Kasama ko yung tito at tita ko and then yung asawa ko. Ito na, nakasakay na kami ng tok-tok. Yung tok-tok na to, papunta sa Puerto Galera. Nakakatuwa kasi itong tok-tok, nakikita lang natin to sa Thailand. Pero, dito sa Calapan, meron silang ganitong sasakyan kung saan pupunta na tayo on the way sa Puerto Galera. So, nakakatuwa siyang sakyan. And then, dumating na kami dito. Ito na yung first night namin. Itong asawa ko, naglalakad-lakad lang siya dito sa side ng beach. And then, napakaganda ng lugar na ito paggabi. Ang daming mga lights. So, yan. Puno yan ng mga restaurants and then bars. Tapos, nakakatuwa lang kasi nakaka-enjoy lang maglakad-lakad dyan. Tapos, magmuni-muni. And then, dumating kami dyan ng, I think, Friday yon. So, hindi pa ganun kadami rin yung tao. Ayan, pagdating ng gabi, wala nang nagsuswimming, wala na rin mga shadow tao dito sa gilid ng dagat. So, nakakatuwa kasi hindi rin siya crowded. So, ito yun naman kapag ka naglalakad ka dito sa mga tabi ng restaurants and then ng mga bar. Ang dami, nakakatuwa. Ang gaganda nung mga kanya-kanya silang mga pakulo dyan. May stand-up comedy bar, meron din dyan yung mga acoustic, meron din nagpa-fire dance. Tapos, mamimili na lang din kayo kung ano yung feel nyo na gawin or anong feel nyo kainin. So, ito, napag-decide na ng asawa ko na mag-stay dito sa acoustic kung saan may kumakanta lang dyan. Pwede kayo mag-request or pwede kayo makijump dyan sa kumakanta dyan sa unahan. So, chill-chill lang kami dito. And then, kinabukasan, ito na yung activity namin. May snorkeling, island hopping, and then, meron din dapat dito na mga activities pa kaming gagawin, kaya lang hindi pa available during that time. Ito na, papunta na kami dun sa boat para pumunta kami kung saan gagawin namin yung under cave. So, naglalakad-lakad lang na kami ng asawa ko dyan, tsaka yung tita-tita ko, pasakay na kami ng boat niyan. And thank God, napakaganda ng weather. At yan, sinubukan pa nga ng asawa ko yung daan na yan, patalon-talon pa siya dyan kasi nakakatawa, napakalambot niya. And then, rubberized. So, andito na kami sa bangka. Papunta na kami, yung una naming stop is yung underground cave. So, lahat kami nag-i-enjoy dyan. So, kita niyo yung itsura ko, no? Ang kulit niya. So, ito yung kasama namin, yung isa ko pang tita.
And then, ang ganda lang ng weather. Thank God talaga kasi sumang-ayon yung weather para dito sa mga gagawin namin ngayong araw. Kasi ilang araw na rin talaga yung ulan ng ulan and then may bagyo pa nga. So, 2 bangka, tatlo kami. So, ito yung isang bangka kung saan nandito yung tito and tita ko. So, nandito kami sa kabilang side. And then, 2 bangka yung inarkila para makarating kami dun sa underground cave. And then, ito na nga. So, grabe. Napaka tatalas nung mga bato. And then, ito kung makikita nyo, sobrang dahan-dahan kami dito kasi nakakatakot siya in a way na kapag ka nadulas ka, talagang masusugatan ka talaga at may tendency pa or malaking chance na mababalian ka talaga. So, talagang mega hawak talaga kami dyan sa kawayan. And then, sa ilalim yan, kung mapapansin nyo, may butas dyan. And then, may mga tao dyan sa ilalim na pinipicturean nung isang babae. Yan, yung nakikita niyang may sombrero na pula. Yan, may hawak siyang parang GoPro. Yan yung lilikdangan nyo. And then, may mga tao dun sa ilalim. Kaya nakakatakot kasi pag bumagsak ka, mababagsakan mo din yung mga tao sa loob kasi butas siya. So, yan. Nakakatawa rin. Ang ganda ring experience kasi kakaiba and very unique. Yun nga lang, napakadelikado. Ayan, pababa na kami doon sa cave. And then, ito na nga yung itsura niya sa loob. So, nakakatawa kasi ang ganda ng tubig, napakalinaw. Ayan, nakikita niyo yung itsura ko, nakatitig sa kawalan. Ayan yung water. So, parang, napaka-crystal clear ng tubig. And then, yan papunta na kami kung saan yung titingnan namin yung mga corals, mag-snorkeling na kami sa part na yan. And then, ang dami rin namin mga kasabay na iba pang mga bangka. So, ito na. Prepare na kami itong asawa ko. Siya na yung unang bumaba ng bangka. And then, itatry niya ng mag-snorkeling. Ang ganda rin kasi ang linaw ng tubig at saka ang daming isda. Ang gaganda rin ng mga corals. Tapos, nakakita pa kami ng giant clam kung saan nagpo-produce ng mga pearls. Ang gaganda, tsaka napaka-clear ng tubig. So, talagang na-enjoy namin to. So, lahat kami talaga umitim and then talagang babad talaga sa araw. Tapos, ito na yung time na kung saan naghihintay na kami nung malaking bangka para naman sa island hopping. So, nakakatuwa kasi walang katao-tao kami lang dun sa island na yan habang naghihintay. So, ito na, hindi ko na videohan yung mga iba pang mga islands na napuntahan namin. Ito, on the way na kami pabalik. And then, dito na magtatapos yung video. Sobrang na-enjoy namin yung mga activities na ginawa namin for today. Thank you for watching and have a good day. Thank you. Bye.